Laging nagpaparinig sa akin yung biyanan kong babae sa tuwing walang pera. Kinausap ko siya na kung maaari ay dalawa kaming magtrabaho. Pero ang lagi niyang sagot ay walang mag-aalaga sa anak namin. Naabutan ko siya na nagsiselfone at laging nakahiga. Ni almusal ay wala. Panganay ako sa 4 na magkakapatid at lumaking independent. Maaga akong namulat sa pagbabanat ng motor sa murang edad ko. Sari-saring trabaho yung napasukan ko at naging panadero boy sa isang tindahan ng mga damit sa Baclaran. Pahinante, construction worker. Kasabay nun ang pagiging babaero ko. Oo, inaamin ko na babaero ako. Na sa bawat mapasukan kong trabaho ay meron akong nakakarelasyon. Bukod doon ay meron pa akong nakaka-textmate. Isang beses ay sinubukan kong ipalagay ang number ko sa isang dyaryo na kung matatandaan nyo ay uso yun ng kapanahunan ko. Ilang araw ang dumaan at wala na rin sa isip ko yung pagpapalagay ko ng number sa dyaryo. Nang biglang may mag-text ng hi sa akin, si Mabel. At simula nga nun ay lagi na kaming magka-text. 18 lang ako nun at siya naman ay 41. May edad na siya at inaamin ko na nagka-interest talaga ako sa pera niya. Dahil na rin na siya mismo yung nag-offer sa akin na pag-aaralin daw niya ako. At lahat ng pangangailangan ko siya yung gagastos. Basta't mapaligaya ko lang siya. Hindi nagtagal ay nagsama kami sa bahay na inuupahan niya. Na sa totoo lang ay hindi ko alam yung mararamdaman ko nun. Dahil sa tuwing madadampi yung balat niya sa akin, ay ramdam ko talaga yung kulubot na niyang balat. Hindi ko talaga ini-expect na ganun siya katanda. Kasi meron naman akong kakilala na kasing edad niya pero mukhang bata pa naman. Sa bawat paglabas namin ay talagang naaasiwa ako. Kaya hindi ko na natiis ay inamin ko sa kanya yung tunay na nararamdaman ko. Naunawaan naman niya ako kaya umuwi ako sa bahay ng katrabaho ko. At pagkatapos nga nun ay wala na rin kaming balita sa isa't isa. Wala akong trabaho nun kaya naisipan kong bumalik sa dati kong pinagtatrabahuhan sa tindahan ng mga damit sa Baclaran. Na halos ang kasama ko doon ay puro babae. Hindi sa pagmamayabang ay matangkad ako at moreno at malaki ang katawan. At sa tuwing papasok ako sa umaga, mayroong naghahatid sa akin ng almusal. May papandisal at kape. At pagdating naman sa tanghali ay kanya-kanya sila nang yaya sa akin sa pagkain. Meron akong nagustuhang isa sa kanila. Siya si Ana. Tinangka kong manligaw at pumayag naman siya, subalit hindi alam ni Ana na yung kaibigan niyang si Gina ay malaki din yung paghanga sa akin. Si Gina at Ana ay katapat ng pwesto naming tindahan. Tindera siya ng pantalon at sa tuwing umaga, si Gina ang madalas kong naabutan sa pwesto. At madalas sa kanya ko hinahanap si Ana. At ang lagi niyang sagot ay, si Ana na naman, bakit ba hinahanap mo yung laging wala? Napapangiti na lang ako sa mga sagot niya. Hanggang sa nagkaroon ako ng problema sa tinutuluyan ko. Sinabi sa akin ng kahati ko sa bahay na, Tol, pasensya ka na ha, kinakailangan kong umuwi ng probinsya. Yung bahay kasi ay binitawan ko na at humanap ka na lang muna ng ibang matutuluyan mo. At yun pala'y narinig ni Gina. Kaya nung kumakain ako ng tanghalian ay lumapit siya sa akin. Tinanong niya ako, gusto mo bang mangupahan sa amin? Meron kasi kaming bakanting kwarto. Mura lang yun para sa'yo. Pumayag naman ako at agad naman niya akong sinamahan. Dinala niya ako nun sa may Pasay at doon ngay merong isang kwarto na tulugan lang talaga. Sa baba yung pwesto ko at sa taas naman ay bahay nila Gina. Doon na nagsimulang magkasabay kaming pumasok at umuwi. At sa tuwing wala akong pasok ay napansin ko na sinasabayan niya rin ako ng day off ko. Pero kahit na babaero ako, ang gusto ko ay ako pa rin yung mag-first move. Kaya sinabihan ko siya na hindi niya kailangang gawin yon. Tsaka alam naman niya kung sino yung gusto ko. Na mamaya ay malaman pa ni Ana ay magkasira pa silang dalawa. Pero parang hindi naman ako naiintindihan ni Gina. Na minsan pa nga ay hating gabi pumapasok siya sa kwarto ko na bagong ligo. Sinasabi ko na lang na matutulog na ako at matulog na din siya. Pero isang araw dahil sa kagustuhan kong pag-uwi ko'y tulog na agad. Dahil nga sa ilang ako sa ginagawa sa akin ni Gina, naisipan kong mag-inom at nagpakalasing talaga ako. Pero yung araw pala na yon ang pagsisisihan ko habang buhay. Na pag-uwi ko ay nadatnan ko doon si Gina na sa totoo lang ay wala na akong nagawa. May nangyari sa amin ng gabing yon. At simula ng gabing yon ay meron nang namagitan sa aming dalawa. Kaya't bigla na lang akong hindi nun kinausap ni Ana. Iniisip ko na lang na baka alam na niya yung tungkol sa amin ni Gina. Kasi inaaway na ni Gina yung lahat ng lumalapit sa akin. Kaya't kinausap ko si Gina at sinabi ko sa kanya na pagkakamali lang yon. Na hanggang dun lang yon. Sabi ko pa na aalis na ako para makalimutan mo ko. Pero nagalit siya at nagwalat hindi daw niya matatanggap. Hintayin ko daw muna yung isang buwan dahil hindi na daw siya dinatnan. Sa isang gabing pagkakamali ay minabuo at napakabilis ang pangyayari. Hanggang sa nakontak niya yung mga magulang ko at kinausap kaming dalawa. At sa harap ng mga magulang namin ay sinabi kong wala kaming relasyon. Na isang pagkakamali lang yon pero mas pinakinggan nila si Gina. Awang-awa sila kay Gina at iyak ng mga araw na yon. Hanggang sa napagdesisyon na ng mga magulang namin na ipakasal na kami. Isang linggo bago ang kasal namin ay tumakas ako. Umuwi ako ng Leyte. Pero lahat sila ay tumatawag sa akin at nagmamakaawa. Pati si Ana. Bumalik daw ako bago itakda yung araw ng kasal namin at buong magdamag akong nag-isip nun. Diyos ko, ito na ba yung
yung parusa sa pagiging babaero ko na baka nga ito na yung kapalaran ko. Tatanggapin ko na lang alang-alang sa bata. Bumalik ako ng Pasay at nagdesisyon ako na pakasalan na si Gina. Sakto naman na nung panahon na yun ay madami na rin akong ipon at nagpakasal kami sa Huwes. Gastos ko yung lahat at tinanggap ko na rin yung kapalaran ko. Nagsama kami sa bahay nila at kasama yung mga magulang niya at kuya niya. Araw na ng kanyang panganganak ay sinugod namin siya sa ospital. At dahil sa sobrang sakit ng tiyan niya, sa kasamaang palad ay walang heartbeat yung anak namin. Doon ko naramdaman ang lungkot at sinisisi ko yung sarili ko. Iyak nang iyak nun si Gina at napayakap ako sa kanya. Simula nang mabuntis si Gina ay hindi na siya nagtrabaho. At kahit nga after niyang makunan ay hindi na siya bumalik sa trabaho dahil ayaw na daw niya. Kasi naaalala lang daw niya yung anak niya. Sa bawat araw na dumaan ay napansin ko na lang na yung buong pamilya niya pala ay ako na yung bumubuhay. Wala rin kasing trabaho yung mga magulang niya at yung kuya niya. Na ako lang yung tanging may trabaho at lahat ng gastos ay sa akin. Nagtatrabaho ako bilang isang safety officer sa isang kumpanya. Pinilit kong ayusin ang sarili ko at pinilit ko siyang mahalin. Pero naa-attract pa rin ako sa ibang babae. Aaminin ko na kahit nakasal na kami ay marami pa rin akong nakarelasyon. At lahat ng yun ay nalaman niya agad. Sinusugod niya yung mga nagiging babae ko't inaaway. Hanggang sa nabuntis siya uli at sa pagkakataong yon, buhay na yung anak namin at isang babae. Akala ko mababago ako ng anak namin pero nagkamali ako. Nalipat ako ng trabaho sa isang repacking ng mga parcel at dun ko nakilala si Sarah. May isang anak si Sarah at nung mga panahong yun ay pandemic. Nalockdown kami noon sa isang bodega kaya may dahilan ako noon. Walang kaalam-alam si Gina na kay Sarah na ako umuwi. Pero hindi ko alam na ini-stock na pala ako ni Gina. Hanggang sa nabasa ko sa cellphone ni Sarah na inaaway na siya ni Gina. Nagpapalitan na sila ng masasakit na salita at dun ko nalaman na buntis si Sarah. Natakot ako dahil maaari akong ipakulong ni Gina. Agad akong umuwi at kakamadali ko'y nadisgrasya ako. Tumama ako sa isang gutter at dun ay nawalan ako ng malay. Nagising na lang ako na nasa ospital na at nakita ko agad si Gina. Humingi agad ako ng sorry sa kanya. Pero nung araw din pala na yon, nalaman ko na nakunan si Sarah. Lumipas ang mga araw ay naging okay rin ang lahat. Nakakapagtrabaho na ako noon kahit pa may benda ang mukha ko. Araw-araw kong naririnig yung pagbubunganga ng binan ko kaya nagdesisyon ako na sumama kay Papa na mahilig sa sabong. Natutunan ko lahat ng klase ng sugal noon, may maipakain lang ako sa kanila. Palagi ko rin kasing inaalala yung anak ko. Kung saan-saan din ako noon nagko-construction. Hanggang sa sinama ako ng kaibigan ko sa isang project at doon ko nakilala si Ma'am Jelly. 31 ako noon at siya naman ay 40. Muling nagbalik sa isip ko ang dati kong karelasyon pero hindi ko tinangka kasi isang respetado si Ma'am Jelly. Professional ika nga. Hindi ko alam pero ang laking ginhawa pag nasa trabaho ako. Nakapag-uuwi ako ay para bang tamad na tamad ako kung hindi lang dahil sa anak ko. Nalaman ko na mas bata yung karelasyon ni Ma'am Jelly pero nalaman ko rin na palagi silang nag-aaway. Isang araw ay lumapit ako sa kanya at nagtanong ako kung magkano yung paggawa ng hagdan at ano-ano yung materyales. Nagpresenta ako nun dahil kailangan ko talaga ng extra. Pumunta kami nun sa kanila kasama ang kaibigan ko at nagkasundo nga kami ni Ma'am Jelly. Nalaman ko na byuda pala siya at may 3 anak. Nung nakita ko siya na nakapambahay ay napakaputi ng balat niya. Hindi siya mukhang 40 pero nirerespeto ko pa rin siya. Kasi naman ay karespe-respeto namang talaga. Nakikipagbiruan siya sa amin pero madalas ay malungkot siya. Isang araw ay nagchat ako sa kanya para pakiusapan sana yung boss namin. Para makabali ako kasi yung binan ko nagdadadaldal na naman. Kinausap ko na rin nun si Gina kung maaari ay dalawa kami magtrabaho para matulungan sana ako. Pero palaging ang sagot niya sa akin ay walang mag-aalaga sa anak namin. Madalas ay naaabutan ko siyang nakahiga at nagsiselfone. Tapos yung binan kong babae lasing at manghihingi sa akin ng pera. Na pag wala akong maibigay ay laging nagpaparinig. Kaya nung nakiusap ako kay Ma'am Jelly na kung pwedeng makabali, agad naman siyang nag-reply sa chat ko. Sabi niya, kunin mo na lang bukas kasi dadalhin ako sa ospital. Nag-aalala ako kaya tinanong ko sa mga kasama namin at nalaman ko na madalas pala siyang isugod sa ospital dahil sa anxiety. Kaya bigla na lang pumasok sa isip ko na kamustahin siya. Sinabihan ko rin na magpagaling siya pero natapos na yung araw ay wala siyang reply. Nung susubukan ko ulit sana siyang i-chat, doon ko nalaman na nag-reply na pala siya. Hindi ko maintindihan yung nararamdaman ko na nag-aalala na excite ako, halo-halo na. Pero ang reply niya lang naman ay salamat. Nag-expect tuloy ako at hindi na siya mawala sa isip ko. Napati na nga sa pagtulog. Isang araw ay tinanong ako ni Gina kung sino si Jelly. Hindi ko siya noon pinapansin. Pero nagpatuloy siya at sinabi niyang binabanggit ko raw yun habang natutulog. Nagulat ako sa sinabi niya kaya naisip ko na lang kaya siguro napapanaginipan ko'y lagi akong nakatambay sa messenger ni Ma'am Jelly. Inaabangan ko kasi yung chat niya kasi gagawa kami ulit sa bahay niya. Hanggang sa nabasa ko yung chat niya at ang sabi niya magpahinga raw muna kami. Sa sunod na linggo na lang daw ulit kami gumawa. Dagdag niya pa na, lalo ka na Joseph, napakasipag mo. Wala ka ng pahinga. Kaya't magpahinga na muna kayo. Hindi ko maintindihan pero napareply ako ng, salamat ma'am, I love you. Hindi ko alam kung paano ko buburahin kasi agad niya itong nasin. At doon na nagsimula ang lahat. Nakipaghiwalay na ako kay Gina at sinunod ko naman ang puso
ko. Sigurado kasi ako na ang gusto kong makasama ay si Ma'am Jelly. Naging maayos ang relasyon namin na kung noon ay gusgusin ako at hindi ako mapaghandaan ng almusal ni Gina. Lahat ng yun ay kabaligtaran sa piling ni Jelly. Nag-i-stay in na rin ako sa trabaho pero hindi katulad noon. Ngayon ay wala akong kainti-interes sa babae basta focus ako sa anak ko at kay Jelly. Regular naman ang sustento ko sa anak ko at nagkaayos naman kami sa barangay na hindi magpapabaya pagdating sa bata. Mami Len, masarap magmahal lalo't pag hindi pinilit. Gusto ko lang makuha yung points of view mo, Mami Len. At maril talk mo ko kung meron din akong pagkakamaling nagawa. Kasi lahat ng yun ay inihingig ko na ng tawad. Letter sender, Joseph ng Manila. Sa una pa lang naman kasi maling relasyon na pagdating kay Gina. Mahilig lang si Ginang ilaban ka pero hindi niya makita yung worth mo. Yung worth mo para manatili ka. Naging trabahador ka ng buong pamilya despite of unfaithful mo sa relasyon nyo. Naging mabuting ama ka pero sadyang malikot ang mata mong maghanap ng babaeng kokontento sa'yo. Sabi nga ni Vice Ganda, ang cheater magbabago yan pero hindi sa same person. Kasi kadalasan na nangyayari, ibang tao ang magbibigay sa cheater ng realization para mag-decide na hindi na mag-cheat. New character ang makakapagpabago sa cheater. Yan yung taong ayaw mong mawala at hindi mo kayang magalit, magtampo, masaktan. Sa isang cheater, may isang taong darating para hindi niya piliin ang ruta ng panloloko. Ganyan ang daloy ng kwento mo. Literal na nagpakasasa bago tumino.